For the day. No, not But really. No, we no, plan we to, can do further more. yeah, Let me see. further one more city to Yeah, first of all, let's have a look. discover. To We discover. can, yeah, of course. Yeah, of course, it's nice. When we are here, that makes sense to do it now because when you're home, you have to drive around about 100 Yeah. kilometers to access this, what we want to see. And it's on the way back. Yes. It's already on the Okay, I way will back. show you again. Yeah. It's an own city, if you want to see that. This could be in English in Scotland and Dublin, wherever. It's the same, the shoreline, these fishing boats, this is special sensations of it. So. So the bird is singing there. Quack, quack, quack. So from St. Peter Ording, yung pinakamalawak na beach sand dito sa Europe. So pumunta kami dito sa kabila. And kung nakita nyo yung video ko nung nakaraan doon sa St. Peter Ording, walang araw. Pero dito guys, nako Diyos ko, ang daming araw. Umaraw dito at saka na-amaze kami kasi magkatabi lang sila ng lugar pero doon madilim. Dito maliwanag. So, habang kami ay tumitingin dito, nagliwaliw sa lugar na to, napaka ganda, napaka-relax at ang ganda ng simoy ng hangin. And then, yeah, kita nyo guys, napakalinaw dito, kaya na-amaze kami kasi, bakit ang ano lang, magkatabi lang, doon lang kami, magkatabi lang ng city, pero, doon sana na maganda, dapat doon mag-picture o mag-video doon, dapat may araw, walang araw, tapos dito sa kabila, may araw, so ito yung parang ginagawang, malapit sa tulay, may ginagawa silang, may construction dito na nagaganap. So as nakikita nyo, yun yung kung paano sila mag-stop ng dike o maggawa ng dike. Gawa siya sa yung parang maitim na para sa atin diyan yung parang mabaho. Yun ganun sa kanila yung parang bato-bato. Tapos nilalagyan nila ng malagkit na pangdikit para hindi mahulog yung mga bato-bato pag dumaan yung tubig. So ganun. So ngayon, ito yung place na to guys ay maraming farming dito. Maraming farming, carrots and everything. Vegetables. And gusto namin bumili guys ng vegetables dito. Yung local talaga na. Kasi gusto ko makita kung paano at kung ano. Yun yung ano ba yung experience na mag-i-stop over ka tapos tapos bibili ka ng ano ng mga paninda nila sa gilid ng daan. So meron din dito gaya ng nasa Pilipinas. So is my privilege na ma-experience at thankful kay God na pina-experience niya sa akin yung mga ganitong mga bagay na yung bagong harvest na mga gulay, may carrots, cabbage, may mga nadadaanan kami pero yung alam mo yung parang may bilis yung takbo namin, hindi namin agad nakita. So parang dalawang beses namin na nadaanan na mayroong nagbibenta. Pero hindi kami naka-stop kasi walang place na pwede mag-stop. And then may sumusunod sa amin so hindi basta-basta na mag-stop ka lang ng ganun. So, yun, dumadahan-dahan kami dito at tumitingin-tingin kung mayroong mga local na farmer na nagbibenta sa daan kasi gusto namin bumili. Kasi yun yung yung gusto ko ma-experience. So, ayun, papakita ko sa. So, ito yung sinasabi ko na yung dike na ginagawa na kulay itim. Akala ko pag apak ko, mga bato-bato. Sabi ko, bakit maitim? Tapos nakadikit pala. Yun pala siya, yung parang pag sa atin yung aspalto siguro, yung ganun, mga bato-bato siya tapos binubuhusan. So, syempre, bawal yan dadaanan, no? May harang yan. So, ito ay siguro weeks na to natapos. Kaya, pwede na siya daanan. Kasi ito, kino-construct. So, yun. Yung dito, ang lawak-lawak,
Makiat kami dyan, tapos makikita mo yung St. Peter Ording doon na napakalawak. And then may tulay dyan na sa banda doon. Kaya ito ay ginawa yung dike para just in case mag high tide, hindi mapunta yung tubig sa kabila. So, yun yung purpose nila. So, ano sila talaga dito? Pagdating sa construction, napaka ganda ng kanilang gawa. So, matibay. So, mapagkatiwalaan. Sabay ganun, may hugot. Okay, so yun guys, yung aming today's gala. Ayan, after the beach, so dito kami pumunta, and then after that, yun, bibili na nga kami ng local food sa daan. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga pwedeng mabili sa daan, tulad din ng nasa Pilipinas, no? So, ang saya lang dahil ang kakaibang experience din dito sa Europe na hindi ko inakala na ma-experience ko din, na napakalayo na to na lugar. Tapos, alam mo yun, makikita mo tong mga ganito, ang lawak-lawak ko. Ayan, tapos parang, alam mo, pag hindi ka pala karating dito, sabi mo, ang lungkot naman dyan kasi, tamo, ang lawak-lawak, tapos walang mga tao, tapos layo-layo ng mga layo-layo. Yung mga kapitbahay ba ganun, pero hindi naman, kasi itong place na to ay wala talaga mga bahay. Ito ay ano siya, daanan ng tubig mula doon sa kabilang dulo. Here got sunlight. And blue sky. Oh my. The other side is dark. Here is so bright. Right? Ang nasadang asawa ko kasi ang ganda ng araw dito sa kabila. Sa kabila madilim. Pero okay na rin. Experience din namin, nagpa-araw kami at nagkumuha ng video dito. So, okay. Let's continue to travel. Side here, sweetie. There are still cars coming. I think we have to rush to the other side. Okay? Yeah, at the moment they are coming from both ends. Some cars here. Can go up here? Yeah. So after that, nag-continue kami, and ito may nakita na kaming bilihan. Hello. Hi. Purple, oh. Chad, see? First time I saw purple broccoli. Cauliflower. So what? First time I saw cauliflower. Purple. Das ist Blumenkohl. Blumenkohl, Brokkoli. Blomkohl. Romanesco. What is this? Yeah. Arabi. Kohlrabi. Rose. You know this? This is nice. And what? This one, oh? All green. We buy? So ito guys ay local. So most here dito sa Germany ay local yung mga gulay nila, produce nila or ano ng mga farmers dito. So kaya medyo mura dito talaga guys compare doon sa Pilipinas yung mga gulay dito. So yun, support local. So bumili kami dito ng mga gulay. Sa apple. Oh.